matatawaran ang pagmamahal ng isang magulang. Kahit sariling kaligayahan ay kaya nilang isangkalan, maramdaman lang ang tunay na pagmamahal para sa kanilang mga anak. Ikaw kabarangay, sa anong paraan mo naramdaman ang pagmamahal sa iyo ng magulang mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa Barangay Love Stories. Simula po nang magkasama kami ng nanay ko ay isa na rin sa naging bonding namin ang pakikinig ng mga kwento ninyo. Sa katunayan nga po ay nagpaparamihan pa kami ng mama ko ng napakinggang kwento sa Spotify at YouTube channel ninyo. At every time na nakikinig kami ay para na rin po kaming nanonood sa TV dahil magagaling din po ang mga voice actors sa inyong programa. Tawagin niyo na naman po ako sa pangalang Minet. 30 years old ako na mangyari ang kwento ko at taga-Subic, Zambales po ako noon. Pero ngayon ay nandito na ako sa Maynila. Kung ano man yung dahilan ng pag-alis ko ay ikakwento ko na lamang po sa inyo. Pero bago yon ay gusto ko lamang pong i-describe ang itsura ko para kahit papaano ay magka-ideya yung mga nakikinig ngayon. Maputi po ako, hindi katangusan ng ilong, singkit ang mga mata na nakuha ko sa tatay kong Japanese. At mahaba ang alon-alon kong buhok. Napansin ko nga po na karamihan sa mga sumusulat sa inyo ay naghahanap ng mga artistahing medyo nahahawig sa kanila. Kaya naisip ko pong humanap din po ng sa akin. Hindi naman sa kamukhang kamukha pero may anggulo lang na nahahawig ako kay Kate Valdez. Tungkol naman sa tatay ko ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ito dahil masyado pang bata si mama nung ipinagbuntis niya ako. 16 years old pa lamang siya noon at hindi rin siya pinanagutan. Tawagin niyo na lamang po si mama sa pangalang Amanda. Nagkakilala raw sila ng tatay ko nang minsan siyang pumasyal sa Subic Bay. Hanggang sa magkayaan na silang kumain sa labas at kalaunan nga ay may namagitan na sa kanilang dalawa. Ang kaso ay hindi na raw niya nakita ang tatay ko matapos yung huling gabi na nagkasama sila. Nang pinanganak ako ni mama, iniwan niya ako sa mga pinsan niya na batalik din niyang mga kaibigan para lumipad patungo ng Japan at magtrabaho doon bilang isang entertainer. Uli lang lubos na siya at wala ring malapit na kamag-anak bukod sa mga pinsan niyang yon. Bagamat mga prostitute, yung mga pinsan niyang nagpalaki sa akin ay naging istrikta sila at hindi ako pinayagang magka-boyfriend hanggang sa makatapos ng high school. Nagpapadala na lamang noon ng pera si mama para sa pag-aaral ko. Hindi naman siya nagkulang sa suportang pinansyal at nasusunod din ang mga luho ko noong panahon na yon, Papa Dudut. 25 years old na ako nang umuwi sa Pilipinas si mama at hindi na muli pang bumalik sa Japan. Ginamit niya yung naipon niyang pera para magpatayo ng maliit na beer house. Kasama niya sa negosyo ang boyfriend niya. Nakapag-college naman ako at nagtapos sa kursong hospitality management pero hindi ko yon ginamit para maghanap ng trabaho. Puro gala, gimmick with friends ang ginawa ko at nagagawa pang mag-travel. Hindi pa rin ako nagkatrabaho kahit nasa hustong edad na rin po ako noon. Kampante kasi ako noon dahil sa suporta ni mama at pakiramdam ko ay hindi ko pa naman yon kailangan. Hanggang sa hindi ko na lang namalaya na 5 taon na akong ganon lang ang pinagkakaabalahan sa buhay, Papa Dudut. Mula nang mag-for good na si mama dito sa Pilipinas ay doon na ako tumira sa bahay na nabili niya sa Subic. May kaliitan lamang yon, may 2 kwarto at iisa lang ang banyo. Maayos naman kami noong una hanggang sa unti-unti na kaming nagkaroon ng sumbatan. Kaya napilitan na akong maghanap ng trabaho, Papa Dudut. Swerte naman akong natanggap bilang waitress sa isang restaurant
na pagmamay-ari ng boyfriend at kasosyo ni Mama sa beer house na si Joko. 40 years old pa lamang ito noon at mas bata ng 6 na taon kay Mama. At si Joko nga ang dahilan kaya natanggap ako sa restaurant kahit na wala pa akong experience sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Han, nandyan ka ba? Parang may tao sa labas. Baka guni-guni ko lang yon. Han, papasok na ako ha. May susi naman ako dito. Ay, si Joko lang naman pala. Paano kaya ako lumabas ako ng nakatapis lang ng tuwalya? Tingnan ko lang kung di lumuwa mga mata niya. Minette, pasensya ka na ha. Pumasok na ako. Kala ko kasi si Amanda lang yung nandito. Okay lang. Di ka naman iba sa amin. Tsaka welcome na welcome ka dito, no? Kaso, wala rito yung hinahanap mo. Nasa beer house pa. Ganun ba? Anong oras kaya siya makakauwi? Bakit hindi mo i-chat o kaya tawagan? Hindi ka naman siguro makaka-istorbo sa kanya. Ikaw naman yan eh. Ay, teka, ba't nakatayo ka lang dyan sa may pinto? Halika, upo ka sa sofa namin, oh. Tabi tayo. Salamat. Salamat ka dyan. Lagi ka naman nandito, no? Di ka man lang ba magbibihis? Oh, sorry. Naiilang ka ba na nakatapis lang ako ng tuwalya? Hindi naman. Ikaw, baka mailang ka. Pasensya na talaga't naabala pa kita. Mukhang kakatapos mo lang maligo eh. Okay lang no, bisita ka kaya namin. Huwag mo nang isipin yun. Carry lang sa akin yung nakaganito. May pagkakapareho pala kayo ng mama mo. Ganito rin ba siya sa'yo pag kayo lang? Oo. Minsan nga, wala pa kahit Huwag anong… mo nang ituloy. Kung ano lang yung itatanong ko, yun lang ang sasagutin mo. Okay ba yon? May tatanong ka pa pala. Ano to, interview? Hindi naman. Na-curious lang ako kung paano kayo nagkakilala ng nanay ko. Hindi ko naman kinakahiya na entertainer siya eh. Gusto ko lang malaman kung… Parang alam ko na kung ano yung tinutumbok mo. Yung gusto mo bang itanong kung naging customer ako ni Amanda? Nakuha mo. Galing mo doon. Nagkakilala kami sa Japan nung nagkaroon kami ng 3-day trip doon. Tapos may pinuntahan akong bar kasama yung mga kaibigan kong Hapon. At doon ko nga siya nakilala. In-entertain niya ako. Mabait naman siya at nagustuhan ko rin siya agad. Pero aware ka naman siguro sa edad niya, no? I mean, mas matanda siya kesa sa'yo. Tungkol dyan, hindi naman siya nagsinungaling sa akin. Sinabi niya agad yung totoong edad niya nung nagkaka-interest pa lang ako sa kanya. Ang totoo nga niyan, hindi ako naniwala nung sinabi niyang 46 na siya. Kung paglalapitin kasi kayong dalawa, parang nakatatandang kapatid mo lang siya eh. Ganon? Ako, kung di mo alam yung totoong edad ko, ilang taon na ako sa tingin mo? Parang mukha kang 25. Ikaw talaga? Pinapakilig mo ko. Ha? Wala. Natuwa lang ako sa sinabi mo. May tatanong din sana ako sa'yo. Ano naman yon? Bakit hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Actually, nagkaroon na. Hindi lang alam ni mama at saka nung mga tita ko na nagpalaki sa akin. Bakit sinekreto mo pa sa kanila? 30 ka na nga eh. Kung tutuusin, pwede ka nang mag-asawa. Kaya sigurado ako na di ka na nila pakikialaman pa. Kala mo lang yun. Sa sobrang strikta ng mga tita ko, sure ako nakikilatisin muna nila yung magiging boyfriend ko. Yung unang boyfriend ko noon, di rin naman kami nagtagal. Wala pa nga kaming 2 buwan nung nag-break kami. Talaga? Nakakailang boyfriend ka na ba? 3. 3? Tapos lahat yun? Di alam ni Amanda? Oo nga. Ang OA mo Parang gulat na gulat ka pa obvious naman na may pagka-wild ako. Sabi ko nga.
Papadudot 5 years na sila ni Mama pero duda pa rin ako noon kay Joko. Kaya naman tuwing may pagkakataon ay palagi akong may ginagawa para itest kung gaano siya kaloyal sa nanay ko. Noong nagkausap kami ay hindi ko naman talaga intensyon na akitin siya para magustuhan niya ako. Ang gusto ko lang malaman ay kung madadala pa rin siya noon sa pang-aakit ng ibang babae kahit mahal na mahal niya si Mama. Hindi bang kami malapit ng nanay ko sa isa't isa ay hindi ko rin naman gugustuhin na paglaruan na lamang siya ng sino mang nakakarelasyon niya. Hanggang sa umabot na ako sa puntong inakit ko na si Joko. Kami lang kasing dalawa noon ang laging naiiwan sa bahay dahil busy sa beer house ang nanay ko. Madalas na siyang pumupunta sa amin at doon na rin natutulog. Dinaan ko lang sa inuman noong oras na yon yung pang-aakit ko sa kanya. Hindi ko naman inaasahan na mauuwi sa kama at may mangyayari sa aming dalawa ng gabing yon. Nang mahimasmasan ako ay buti at hindi pa nakakauwi ang nanay ko. Kaya napabalikwas ako. Sinabihan ko si Joko na huwag na lang babanggitin kay Mama ang nangyari at kalimutan na lang din namin yon. Sobra ko na guilty sa ginawa ko at nadala na rin kasi ako noon ng kalasingan. Ilang beses kong sinubukang sabihin kay Mama yung tungkol sa pang-aakit ko kay Joko pero hindi nagtutugma yung oras namin. Tulog na ako tuwing uuwi siya at sa umaga naman ay lagi rin siyang wala. Hanggang sa naisipan ko na lamang napuntahan siya sa beer house at doon na rin kausapin. Pero hindi ko inaasahan na maaabutan ko siyang may kalampungang lalaki. Alam ko naman na entertainer siya noon sa Japan pero dahil may sarili na siyang beer house, hindi naman niya kailangan na mag-entertain pa ng customers. Kaya sa tingin ko ay karelasyon niya ang lalaking na tiyempohan kong kalampungan niya noon. Naisip ko noon na patas lang naman pala sila ni Joko. Kaya sa halip na makonsensya ay in-enjoy ko na lamang yung mga nagawa namin. Binawi ko ang desisyon ko na iwasan na si Joko dahil aminado naman ako noon na gusto ko na rin palagi siyang kasama. Umabot yon ng ilang buwan na hindi pa rin nalalaman ni Mama Papadudot ang nangyari sa aming dalawa. Sabi ko naman sa'yo, kahit huwag ka nang magpalit eh. Uy, di pwede no. Baka mapagkamalan pa ako na alalay mo. Tingnan mo nga ang gara ng suot mo. Tapos ako, suot ko pa tong uniform sa restaurant. May paraan naman para hindi ka mapagkamalang alalay ko eh. At ano naman yung naiisip mo? Hahalikan na lang kita sa harap ng mga tao para di ka mapagkamalang alalay. Hangari naman ako sa kakapalan ng mukha mo. Alam mo, buti na lang talaga hindi ako pinag-iinitan sa restaurant kahit na lagi mo kong sinusundo sa kalagitnaan ng pagtatrabaho ko. Di naman siguro nila gugustuhin mawalan ng trabaho. Yabang mo naman? Biro lang. Pero hindi naman nila yung dapat gawin kasi di nasakop ng trabaho nila yung pag-usapan pati love life ko. Sa bagay, tama ka rin naman. Tsaka, ang hirap din kasi kung papanoorin ko lang yung pinakamagandang waitress sa restaurant ko. Totoo? Oo, kaya huwag ka na magpalit ng damit. Pwede ba naman yun? Gusto ko maganda ako sa date natin. Lagi ka namang maganda. Bolero? Uy, hindi ah. Totoo yun. Oo na. Alam mo, good timing yung pagsundo mo sa akin eh. Wala rin naman kasi kung gana magtrabaho kanina. Bakit naman? Napapagod ka na ba? Sabihan mo lang ako. Pwede naman kitang tulungan na makahanap ng ibang trabaho. Yung totoo? Ayoko na maging waitress. Feeling ko kasi may mas maganda pang nakalaan sa akin eh. Hindi yung ganito lang. Nakapag-aral ka naman, di ba? Nakatapos ka ng college. Bakit hindi mo gamitin yun? Ewan ko. Di ko pa talaga nakikita yung sarili ko na nagseseryoso sa trabahong kalain ng tinapos ko. Baka na-stress lang ako masyado kaya ganun. Kung gusto mo, sa akin ka na muna magtrabaho. Ha?
Sa'yo naman talaga ako nagtatrabaho, di ba? Ikaw yung may-ari ng restaurant. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, yung sa akin mismo. Ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Lahat ng gusto mo. Parang sugar daddy kita, ganon? Siguro, Ano namang kapalit? pasayahin mo lang ako sa kahit anong paraan na kaya mo. Wow! Pero, matanong ko lang ha, di ka ba masaya sa nanay ko? I mean, nabobore ka ba sa kanya? Ay, medyo. At dun sa tanong mo kung masaya ako sa kanya, dati oo. Pero mula nung naging busy na siya sa beer house, halos wala na siyang time para sa akin. Kung di pa nga ako pupunta sa inyo, wala. Hindi kami magkakasama. Buti na lang nandyan ka. Alam mo, kung ano man yung naging pagkukulang sa'yo ni Mama, pupunan ko yun. Kasi magkaiba kami. Ako, ikaw yung priority ko. Si Mama, yung beer house. Di ba masaya yon? Gusto ko yan. Basta, sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong bilhin o kung saan mo gusto pumunta. Huwag lang sa ibang bansa ha. Baka kasi magtaka si Amanda kapag matagal tayong nawala. Oo na. Saka marami pa namang pwedeng puntahan dito sa Pilipinas. Pwede tayo sa Palawan, sa Siargao. Yung mga di ko pa napupuntahan. O sige, pupuntahan natin lahat yan. Papadudot, sobrang saya ko noon na may isa pang kagaya ni Joko na handa akong dalhin kahit saan na gusto kong pumunta. Handa rin siyang ibigay lahat ng gusto ko at napakasimple lang ng kapalit noon. Sa totoo lang ay hindi naman mahirap para sa akin na paligayahin siya. Hindi rin siya mahirap mahalin. Pero may bahagi ng pagkatao ko na pumipigil sa nararamdaman ko para sa kanya. Malaya kaming nakakapag-date ni Joko dahil lagi namang busy sa beer house si Mama. Hindi na rin siya natutulog sa bahay gaya ng madalas niyang ginagawa nung wala pang namamagitan sa aming dalawa. Pero minsan, kapag naglalambing sa kanya ang nanay ko ay wala na siyang magawa kundi ang magstay sa bahay namin. Pagtulog na si Mama ay lumalabas siya ng kwarto at pumupunta sa akin. Doon na siya nagpapaumaga pero nag-iingat pa rin siya na mahuli kaming magkasama. Tungkol naman sa trabaho ko ay nag-decide ako na tapusin ang isang buwan ko sa restaurant ni Joko. Pero nakarating sa akin yung usap-usapan ng mga katrabaho ko na may relasyon na kaming dalawa kaya hindi na raw sila magtataka kung bigla na lamang akong ma-promote at mag-reyna-reynahan sa restaurant. Gusto ko silang patulan pero pinigilan ni Joko at sinabing wag na lamang yon pansinin. Kaya kahit may 2 linggo pa sana akong ipapasok doon ay nag-resign na lamang ako. Nangako naman siya na susustentuhan na lamang niya ako habang wala pang nahahanap na trabaho. Aaminin ko na noong una ay wala pa talaga akong nararamdaman para sa kanya, Papa Dudut. Wala akong kahit na anong bahid ng pagmamahal na nararamdaman. Kaya hindi ako pumapayag na maulit yung nangyari sa aming dalawa. Pero aaminin ko, Papa Dudut, na habang tumatagal ay unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya. Habang tumatagal ay nagkakagusto ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung iba na ang nararamdaman ko para kay Joko ay naisip ko na tigilan na yung ginagawa namin. Kahit kasi masaya ako sa ganong klase ng setup namin ay mali pa rin yun dahil may relasyon pa rin sila ng nanay ko. Umabot na rin ako sa puntong gusto ko na siyang iwasan pero hindi ko yun magawa dahil naging sugar daddy ko na siya. Siyang nagbibigay ng lahat ng mga kailangan ko. Hindi siya pumapalya, mapadamit, bag, sapatos. Lahat ng luho ko, ayaw ko na rin bumalik sa restaurant o di kaya ay maghanap pa ng ibang trabaho. Bukod kasi sa maliit lamang ang sasahurin ay na-stress pa ako at masyadong napapagod kaya hindi ko na pinakawalan pa si Joko. Dahil sa luhong tinatamasa ko ay hindi ko na naisip pa ang posibleng maging reaksyon ni Mama
kapag nalaman niya na may relasyon kami ng boyfriend niya. Papadudot nung una ay umuubra pa yung pagtanggi ko kay Joko kapag hinihiling niya na may mangyari sa amin. Pero nang tumagal-tagal ay hindi na ako nakakatanggi sa mga aya niya. Hanggang sa ilang beses din yung nangyari at minsan ay doon pa mismo sa bahay ng nanay ko. Ginagawa namin yon kapag busy siya sa beer house tuwing gabi. Kapag alam ni Joko na pauwi na siya ay saka naman ito aalis para hindi na sila magpang-abot pa. Pero hindi ko rin maitatanggi na nagselos ako nang sabihin ng nanay ko na nag-propose na si Joko sa kanya. Nakakainis mang isipin pero sa kabila ng ginagawa namin at kahit malinaw na mas gusto niya ako kesa kay mama ay wala pa rin siyang balak na hiwalayan ng nanay ko. Dumagdag pa yung sinasabi ni mama na magpapakasal na sila. At tungkol naman sa relasyon namin, kahit anong pagtatago pa ang gawin namin, ay lumabas pa rin yon sa hindi inaasahang pagkakataon, papadudot. Kumusta naman yung trabaho mo sa restaurant ni Joko? Okay naman ma. Wala ka bang nagiging problema sa mga katrabaho mo? Bakit naman ako magkakaroon ng problema sa kanila? Kasi maldita ka. Kaya hindi ako naniniwalang nakakasundo mo lahat ng katrabaho mo. Ma naman, kapag trabaho, trabaho lang. Hindi ako nakikipag-away sa kanila. Hindi nga ba? O may pumoprotekta sa'yo doon? Anong ibig niyong sabihin? Alam ko na may namamagitan sa inyo ni Joko. Paano mo naman nasabi, ma? Minette, akala mo ba talaga ganun ako kamanhead para hindi ko maramdaman na parang ayaw na sa akin ni Joko? At nahuli ko kayo, dito mismo sa bahay, dun sa sofa. Gusto mo bang idetalye ko pa kung paano ko nakita yung kababuyan nyo? Ma, kumakain tayo. Pwede bang mamaya na lang? Lumayo tayo sa pagkain. Halika, doon tayo sa sala mag-usap at wag kang magsisinungaling sa akin. Ngayon wala na tayo sa pagkainan. Sige, magsalita ka. Ipaliwanag mo sa akin yung nakita ko na pareho kayong walang saplot dito sa sala habang... Paano? Umuwi ako na ng maaga. Para sana makasabay naman kita sa paghahaponan. Akala ko kasi pagod na pagod ka lagi sa trabaho mo at halos di na tayo nagkikita. Pero iba yung inabutan ko. Gusto mo malaman kung ba't ko yun ginawa? Ginawa ko yun para malaman ko nung klase ng lalaki yung balak mong pakasalan. Pero anong ginawa niya? Pinakitaan lang ng konting laman. Ayun, bumigay na. Hindi ko intensyon na agawin siya sa'yo, ma. Ayokong masira kayo pero sa ginawa niya, pakakasalan mo pa rin ba siya? Hindi ka niya deserve. Manloloko siya. Anak. Bakit, ma? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Anak mo ako. Alam ko matagal tayong hindi nagkasama at hindi rin maganda yung relasyon natin pero hindi ko naman hahayaan na mapunta ka lang sa ganong klaseng lalaki. Naniniwala ako sa'yo, anak. Pero hindi mo naman kailangan isangkalan yung sarili mo, lalo na yung katawan mo. May nangyari pa rin sa inyo ni Joko. Paano kung mabuntis ka? Ma, wag niyo na akong alalahanin. Nagpipilis ako. Tsaka boyfriend mo pa rin naman si Joko kaya nag-ingat ako. Pero nak, may tatanong lang sana ako sa'yo. Huwag mo sanang mamasamahin. Ano yun, ma? Isang beses lang ba na may nangyari sa inyo ni Joko? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ma. Baka naman masyado mo nang inaabusong sarili mo sa trabaho. Sabi sa akin ni Joko, panay overtime ka pa raw. Sinabi niya yon? Oo. Nak, hindi mo naman kailangang bugbugin yung sarili mo sa kakatrabaho. Alam kong nagkasagutan tayo nung nakaraan, kaya napilitan ka nang maghanap ng mapapasukan pero baka naman magkasakit ka na sa ginagawa mo. Okay lang talaga ako, ma. Huwag niyo na akong alalahanin. Ikaw pa nga dapat yung pagsabihan ko kasi masyado ka nang busy sa beer house. Parang hindi ka na nga nagpapahinga eh. Kaya ko naman sarili ko. Yung tanong ko kanina, hindi mo pa sinasagot. Ma naman, syempre,
Isang beses lang may nangyari sa amin. Nung nakita mo kami, yun lang yun. O siya, pasensya ka na ako na pagdudahan ko pa yung intensyon mo. Hayaan na natin yun, Ma. Ano, kain na tayo uli. Mabuti pa nga. Papa Dudut, ganun lang kabilis natapos yung drama namin ng nanay ko ng gabing yon. Hindi ko alam noon kung naniniwala nga ba talaga siya sa mga sinabi ko. Pero kumapit ako sa katiting na pag-asang hindi niya kami mabubuko ng boyfriend niya. Pero kahit nakalusot ako sa mga paratang niya, alam ko na hindi pa rin ako ligtas kapag kinumpronta na niya si Joko. Umiwas ako kay Joko, ilang beses pa itong nag-message at tumawag sa akin. Pero hindi ko na yon sinasagot pa. Hindi rin ako nag-i-stay noon sa bahay para hindi niya ako malapitan. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakatakutan ko, Papa Dudut. Kinausap ni Mama si Joko at kinumpronta tungkol sa ginawa naming dalawa. Doon ko napagtanto na naniwala nga sa akin ang nanay ko pero gaya ng inaasahan ko. Nagsabi ng totoo ang boyfriend niya kaya lumabas na rin ang totoo na may relasyon kaming dalawa. Nalaman na rin niya na hindi lang isang beses na may nangyari sa amin ni Joko at ang mas malala pa. Inamin nito na sa aming dalawa ni Mama ako na ang mas mahal nito at gustong makasama. Galit na galit si Mama sa ginawa kong pagsisinungaling kaya hindi na siya nangiming palayasin ako sa bahay. Dahil kahit si Joko ay hindi ko na malalapitan. Lakas loob akong bumalik sa mga tiyahin kong nagpalaki sa akin para doon muna pansamantalang makituloy ng mga oras na yon. Pero noong nalaman nila ang tungkol sa pakikipagrelasyon ko kay Joko at ang panlolokong ginawa ko kay Mama ay hindi nila ako kinonsinti. Pinagsabihan nila ako at kinumbinsi na gawin ko kung ano ang tama, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Pwede ba tayong mag-usap? Wala na tayong pag-uusapan, Minette. Please naman oh. Kahit sandali lang. Tungkol saan ba yung pag-uusapan natin, ha? Sa pambabaligtad mo ba sa akin? Sige, para mas maging malinaw kung paano mo ko pinagmukhang tanga. Choco. Bakit? Totoo naman, di ba? Isinangkalan mo ko para iligtas ang sarili mo. Sinabi sa akin ni Amanda lahat ng pinag-usapan nyo. Lahat ng sinabi mo. Napakabuti mo namang anak para itest yung loyalty ko sa nanay mo. So ngayon iinsultuhin mo ko? Sa pagkakaalala ko na-enjoy mo rin naman yon. Oo, kasi akala ko totoo ka sa akin. Alam mo, nakakalito na nga eh. Hindi ko alam kung sinusubukan mo nga lang ba ako o sinadya mo akong akitin para masira yung relasyon namin ng nanay mo. Sige, aminin ko yung totoo. Nung una, balak ko lang natuksuhin ka para subukan ka. Kasi kahit hindi kami ganun kaayos ng nanay ko, ayoko namang mapunta siya sa isang manloloko. Pero habang tumatagal, nagugustuhan ko na yung ginagawa natin. Nagugustuhan na kita. Alaga? Bakit hindi yun yung sinabi mo kay Amanda? Sana pala nagsinungaling na lang din ako at idiniin kita. Tutal, baligtaran lang din naman yung gusto mo. Wala na akong choice nun. Nasukol na ako ni Mama. Nakita niya tayo kaya wala na akong maisip na pwede ko pang idahilan sa kanya. Kaya okay lang na ako yung magmukhang masama? Alam mong di yan yung intensyon ko. Hindi eh. Gusto mong iligtas siyang sarili mo. Kaya pinagmukha mo akong masama. Sana sinakyan mo na lang yung sinabi ko sa kanya. Eh di sana hindi na naging komplikado, di ba? Hindi porket mahal kita magsisinungaling na ako para sa'yo. Mas mabuti na rin malaman ng nanay mo yung totoo. Nakita mo naman yung nangyari, di ba? Nagkasira na kami ng nanay ko. Pinalayas niya ako sa bahay niya. Yun ba yung gusto mo? Walang magandang maidudulot kung magsisinungaling pa tayo sa kanya. So ano, okay na kayo ni Mama? Kasi nilaglag mo ako. Galit siya at nakipaghiwalay na rin siya sa akin. Ano?
Hindi ka ba naniniwala kaya natahimik ka na lang dyan? Pasensya ka na. Natakot lang din kasi ako na magkasira kami ni Mama. Hindi rin naman maaayos yung relasyon nyo kung paninindigan mo pa yung kalokohan mo eh. Sorry kung naging makasarili ako. Hindi mo rin naman ako masisisi kung nagalit ako sa ginawa mo. Masakit yun. Akala ko okay tayo. Okay naman tayo eh. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang akala ko kasi, kapag nabuko tayo ng nanay mo, ipaglalaban mo kung anong meron tayo. Mahirap yung gusto mong mangyari. Alam mo naman kung gaano ka-importante sa akin si Mama, di ba? Hindi kami pwedeng magkasira. Siya na nga lang yung magulang na meron ako eh. Hindi ko naman sinasabi na kailangan mong sirain yung relasyon nyo ng nanay mo. Ang sa akin lang, sana alam mo rin kung paano harapin yung ginawa mo. Hindi ka na bata para manisin ng iba kapag may nagawa kang pagkakamali, para lang hindi ka mapagalitan. Kaya nga sorry na, di ba? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Gusto ko lang malaman kung anong plano mo, ngayong alam na ni Amanda na may relasyon tayo. Plano? Eh hindi pa naman ganun kaseryoso yung relasyon natin, di ba? Ano? Akala ko ba mahal mo ko? Sinabi ko ba? Sige nga, kailan ko sinabi sa'yo na mahal kita? O ano, natahimik ka ngayon? Kasi hindi kita mahal. Gets mo? Papadudot hanggang sa pagkakataong yon ay tinanggi ko pa rin ang tunay kong nararamdaman para kay Joko. Naguguluhan pa rin kasi ako noon. Nagtatalo ang puso't isipan na meron ako at hindi ko alam kung tama ba. Nabigyan ko ng pagkakataon ay pagpatuloy ko yung relasyon namin habang nasasakta naman ang nanay ko sa paghihiwalay nila. Iniwasan ko si Joko kahit na ang kapalit noon ay kawalan ng magsusustento sa mga luho ko. Sinubukan kong maghanap ng ibang trabaho at marami akong inaplayan pero sa isang supermarket ako natanggap bilang kahera. Pinagtiyagaan ko ang mababang sahod roon na pinagkakasya sa pagrenta at iba pang mga gastusin. Sa unang 2 buwan ay nagpatuloy ako sa pagtatrabaho pero habang patagal ng patagal ay nagigipit na rin ako noon, papadudot. Masyado akong nanibago na wala ng sugar daddy na nagbibigay ng lahat ng kailangan ko. Kaya naman sa halip na magpakatinuna ay muli na naman akong nakaisip na gumawa ng kalokohan. Sinubukan kong humanap ng bagong sugar daddy sa isang dating app. Hindi yun naging madali nung una, may mga nakilala naman ako pero lagi kong hinahanap sa kanila yung mga katangian ni Joko. Hanggang sa may isa nga akong nakilala na mabait din at handang ibigay ang lahat ng luho ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nakilala ko ang Phil-Am na si Nathan. Noong malaman ko na maganda ang estado niya sa buhay ay hindi ako nagdalawang isip na makipagrelasyon sa kanya. Gaya ng gusto ko ay nasunod ang luho ko sa kanya. Bukod pa roon ang allowance na ibinibigay niya kada linggo. Unang kita pa lamang sa akin ni Nathan ay nahulog na ang loob niya. Kaya naman tumagal ang relasyon namin kahit na hindi ako pumapayag na may mangyari sa aming dalawa. Ewan ko ba, papadudot. Gwapo naman si Nathan at alam ko na mabuti rin siyang tao. Pero wala akong maramdaman kahit konting kilig man lang sa mga ginagawa niya. Hindi tulad kay Joko na nai-excite ako tuwing nagkikita kaming dalawa. Hanggang sa may isang pagkakataon na lumabas kami ni Nathan para mag-date sa isang restaurant kung saan ko nakita si Joko kasama si Mama. Halos wala akong maintindihan sa mga sinasabi noon ni Nathan dahil ang buong atensyon ko ay nakatuon lamang sa kanilang dalawa. Nahuli ko yung pasimpleng pasulyap ni Joko sa direksyon ko pero agad din naman siyang umiwas ng tingin. Pagkatapos ng date namin ni Nathan ay doon ko na-realize na hindi ko pa rin talaga natatanggal sa sistema ko si Joko. Kahit may iba na akong kasama ay siya pa rin palagi ang naiisip ko. Pilitin ko mang itanggi pero nami-miss ko ang presensya niya. Gusto ko siyang makausap ulit noon pero
Para magawa ko yon ay kinakailangan ko munang harapin ang nanay ko. Pero tuwing naiisip ko yung ginawa niyang pagpapalayas sa akin, bumabalik din yung sama ng loob ko sa kanya. Isang gabi, nang umuwi ako sa inuupahan kong apartment, nagulat ako na nasa labas si Mama at hinihintay ako, Papa Dudut. Anong ginagawa niyo rito? Tsaka, paano niyo nalaman na dito ako nakatira? Nasabi sa akin ng mga tita mo, anak. Sa loob na lang tayo mag-usap. Maliit lang pala tong inuupahan mo. Ayaw mo bang bumalik na lang sa bahay? Maupo muna kayo dyan sa sofa. Nak, kumusta ka naman dito? Okay na okay ako rito. Nakakakain ka pa ba ng maayos? Makapagtanong ka naman, parang di ko kayang buhayin yung sarili ko. Hindi naman ganun yung ibig kong sabihin. Baka lang kasi wala ka ng oras na magluto kasi pagod ka na sa trabaho. Pwede ba? Huwag kang umakto na parang concerned ka pa sa akin. Pinalayas mo nga ako, di ba? Kaya di mo kailangang magpanggap. Anak, please naman. Kung nandito ka para makipag-ayos sa akin, hindi na kailangan. Mas okay nga ako pag malayo sa'yo eh. Sa inyo ni Joko. Nga pala, nakita ko kayo sa restaurant last week. Mukhang okay na kayo ah. Nagkabali ka na ba kayo? Humingi na ng tawad sa akin si Joko pero magkaibigan na lang kami ngayon. Ikaw, hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo? Seryoso ka ba? Bakit naman ako magsisisi kung tutuusin nga? Patas lang naman kayo ni Joko. Nagloko ka rin naman. Nakita kita sa beer house. May ka-table kang lalaki at sigurado ako na hindi yun basta customer lang. Minette, alam mo naman kung anong trabaho. Oo nga pala. Prostitute ka. Kaya bakit pa ako magtataka? Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Yung trabaho kong yun ang bumuhay at nagpaaral sa'yo. Ay, nandito na naman tayo sa sumbatan drama mo, Ma. Alam mo, kung isusumbat mo lang din naman lahat ng nagawa mo para sa akin, sana di ka na lang nagpakamagulang. Pwede mo naman akong pinamigay na lang nun kina tita. Wala kang alam sa pinagdaanan. Gasgas na yan! Lahat naman tayo may makabagbag damdaming kwento kaya di mo na yan magagamit sa akin. Sige, hindi ako magkukwento. Mas mabuti pa nga na wala kang alam sa nangyari. So bakit ka nga nandito? Nandito ako para alamin kung sino yung lalaking kasama mo nung nakita kita sa restaurant. Anak, kung nagigipit ka ngayon, pwede namang Ma, kitang... please! Huwag niyo nang pakialaman pa yung buhay ko. Matanda na ako at kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Hindi kita kailangan. Wala akong masamang intensyon sa sinabi ko. Gusto lang kitang paalalahanan. Tigilan mo na yung paghahanap mo ng sugar daddy. Kung kailangan mo ng pera, bibigyan kita ng allowance mo. Hindi mo na kailangang magpagamit sa lalaki para sustentuhan ka. Hinayaan lang naman kita magtrabaho para sana matuto ka at maranasan mo kung gaano kahirap kumita ng pera. At hindi naman yun nangyari. Tama? Anak, please naman. Ayoko lang na matulad ka sa akin. Para sabihin ko sa'yo, magkaiba tayo. At hindi ako matutulad sa'yo. Bakit? Akala mo ba nagpapagamit ako kay Nathan? Anak, sa una lang yan. Kukunin niya lang yung tiwala mo pero kapag tumagal na, hindi ka na makakatanggi sa mga gusto niyang ipagawa sa'yo. Kaya please anak, umuwi ka na sa atin. Kung kinakailangan kong bayaran lahat ng nagastos ng lalaking yun sa'yo, gagawin ko para tigilan ka na niya. Umalis ka na! Sige, aalis na ako. Pero sana pag-isipan mo yung sinabi ko, anak. At bago ko umalis, may gusto pa sana akong sabihin sa'yo. Ano pa? Sana tinanggap mo na lang si Joko. Mabuti siyang tao. At kung siya talaga sana yung gusto mo,
mas mapapanatag ako. Papadudot na paluha ko sa mga sinabing yon ng nanay ko. Hindi ko akalain na manggagaling yon mula sa kanya dahil alam ko naman kung gaano niya kamahal si Joko. Pero dahil sa mga nangyari ay mas lalo akong napaisip. Doon ko napagtanto kung gaano ko ka-unfair sa nanay ko at pati na rin sa lalaking natutunan ko nang mahalin. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Mama ay parang nalinawan ako kahit papaano. Kaya naman nang ayain ulit ako ni Nathan para mag-date ay tinanggihan ko na siya. Hindi ko na rin sinagot lahat ng mga tawag niya at hindi na rin ako nag-reply sa mga mensahe niya. Hanggang sa umabot na ng halos 1 buwan ang hindi ko pagpansin sa kanya. At hindi nga nagtagal ay huminto rin siya sa pangungulit niya sa akin. Para ako nabunutan ng tinik nang hindi na magparamdam pa si Nathan. Pero kahit malaya na ako noon ay hindi ko pa rin magawang kausapin si Joko dahil hindi ko alam kung papaano siya haharapin pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa aming tatlo ng nanay ko. Nag-focus na lamang muna ako sa trabaho ko at unti-unting sinanay ang sarili ko na hindi umaasa sa pera ng ibang tao. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na naging customer namin si Joko sa supermarket. Pero dahil bawal kami makipagkwentuhan sa oras ng trabaho, sinamantala ko na lamang ang pagkakataong yon para imbitahan siya na kumain sa labas, papadudot. Joko, salamat ha, nakapunta ka. Siyempre naman, minsan ka na nga lang manlibre, tatanggihan ko pa ba? Pasensya ka na ha. Ito lang kasi yung kaya ko. Alam mo naman, dami ring gastusin tapos di pa kalakihan yung sinasahod ko. Ano ka ba? Okay lang, di naman ako nagrereklamo. Tsaka na-miss ko rin talaga kumain sa fast food. Kumusta ka na nga pala? Eto, nag-a-adjust pa rin sa pagiging independent ko. Nagalok naman ng tulong sa akin si Mama pero tinanggihan ko. Galit ka pa rin ba sa kanya? Ay, alam mo, sa totoo lang, wala naman talaga akong karapatan na magalit sa kanya. Ako yung may kasalanan, hindi siya. Siguro nadala na lang din ako ng pagtatampo ko nung matagal siyang nawala kaya nung nagkasagutan kami, sumabog din ako. Huwag mo sanang mamasamain pero tama ka. Hindi ka dapat magalit kay Amanda. Alam ko lahat ng pinagdaanan niya bago siya makauwi dito sa Pilipinas. Nga pala, may nabanggit kasi siya sa akin na pinagdaanan niya raw nung nagtatrabaho pa siya. Nasabi niya rin ba yun sa'yo? Oo, yung tungkol dun sa huling customer niya dito sa Pilipinas bago siya mag-Japan. Pwede mo bang ikwento sa akin yun? Pero ibinili niya sa akin na wag kong ikikwento yun sa'yo. Please, Joko. Kapag sinabi mo yun sa akin, promise, pag-uusapan din natin yung tungkol sa ating dalawa. Ay, pero sana di na to makarating sa nanay mo ha. Oo naman. Gusto ko lang talagang malaman. Gusto ko na rin kasing makipag-ayos kay Mama, pero ayoko na magkwento pa siya tungkol sa past niya. Feeling ko kasi malala yung pinagdaanan niya at ikakalungkot niya lang yun. Tama ka, malungkot talaga yung nangyari. Pinagsamantalahan si Amanda. Sabi niya, makulit daw talaga yung customer na yon at kahit di na oras ng trabaho, sinusundan pa rin siya. Hindi ko na idedetalye kung ano pang nangyari nung gabing yun, pero yun ang pinakadahilan kaya nagmadali na siyang makaalis. Para makalimot sa nangyari sa kanya. Di rin madali sa kanya yung desisyon na bumalik dito sa Pilipinas kasi posible pa silang magkita nung lalaking yun. Kilala mo ba kung sino yung lalaking yon? Kailangan niyong managot sa ginawa niya sa nanay ko. Ay, wala na siya, Minette. Prostate cancer daw yung ikinamatay. Kaya wag na natin siyang pag-usapan. Pinatawad na rin siya ni Amanda kahit wala na siya.
Mas lalo tuloy ako nakokonsensya sa ginawa ko kay mama. Sobrang sama ako. Wala akong kwentang anak. Napatawad ka na rin ng nanay mo. Wala na sa kanya yung nangyari. Kaya ka nga niya hinanap eh. Mas nangingibabaw kasi yung pagiging nanay niya sa'yo kaysa sa pride niya. Pagkatapos natin dito, kakausapin ko siya. Sasamahan kita. Salamat ha. Ikaw, kumusta ka na? May girlfriend ka na ba ngayon? Wala pa eh. Masaya pa kasi sa iba yung babaeng gusto ko. Sira ka talaga, no? Ano yun, hihintayin mo silang mag-break? Kung kinakailangan, gagawin ko. Yak, ang drama mo. Madrama pa rin ba kung sasabihin kong ikaw yun? Ha? Ako? Oo, kaso may boyfriend ka na eh. Kung si Nathan tinutukoy mo, hindi na kami nagkikita noon. Iniiwasan ko na siya. Mapanakit ka talaga, no? Aminado naman ako doon. Pero binabago ko na yun ngayon. Kung ganun, pwede ba kitang ligawan? Pwede naman. Pero Pero ano? wag muna ngayon. Kailangan ko kasi munang ayusin yung sarili ko. Gusto ko munang patunayan kay mama na nagsisikap na talaga ako sa buhay. Kung ganun, hihintayin kita. Kaya mo. Kayang-kaya. Kaya wala nang atrasan to, ha? Papa Dudut, humingi na rin po ako ng tawad kay Joko. Pero kahit gaano ko pa kagusto na pagbigyan siya sa panliligaw niya ay pinigilan ko muna ang sarili ko hanggat hindi ko pa naaayos ang buhay ko. Kinausap ko na rin ang nanay ko at nagkaayos na kaming dalawa. Matapos nga ang ilang buwan ko sa pagiging kahera sa supermarket ay sinubukan ko maghanap ng ibang trabaho sa Maynila. Nagalok naman ang tulong sa akin si mama kahit sa matutuluyan ko man lang. At dahil sa pangungulit niya ay pumayag na rin ako. Hindi raw kasi siya mapapanatag kung magtsatsaga na naman ako sa maliit na apartment na hindi rin gaanong kasafe para sa tulad ko na walang ibang kasama. Sa ngayon ay isa na po akong casino dealer sa isang sikat na hotel and casino. Masaya naman ako sa trabaho ko at pinayagan ko na rin si Joko na manligaw sa akin at para mas madalas kaming magkasama. Dito na rin siya sa Maynila nag-i-stay. Si mama naman ay binibisita ko tuwing weekend kahit medyo malayo ang biyahe para makapag-bonding pa rin kami. Pero minsan ay siya na ang pumupunta sa akin. Share ko na rin po na meron na siyang bagong boyfriend sa ngayon. Halos magkaedad lamang sila at sa nakikita ko ay masaya naman sila kaya napapanatag na rin po ako. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Mabuhay po kayo and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Minet. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ano man ang ating kulay, hugis at katayuan sa buhay, lahat tayo ay may karapatan na umibig. Walang ibang magdidikta sa nilalaman ng ating puso dahil tayo lamang ang nakakaalam ng itinitibok nito. Ikaw kabarangay, nakilala mo na ba ang taong idinidikta ng iyong puso? Dear Papa Dudut, maikli lamang ang buhay at eto minsan ang nakakalimutan natin. Masyado tayong tutok sa mga pangarap natin sa hinaharap sa puntong hindi na natin na-enjoy ang mga blessing na meron tayo kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya naman ako hanggat makakaya ko ay palagi akong naglalaan ng oras para sa pamilya ko.
Papadudot, ako nga pala si Reman, 45 years old mula sa Caloocan at nakapangasawa ng isang napakagandang African-American na dalaga, si Zuri. Una kaming nagkita ni Zuri sa debut party ng pinsan ko taong 2006. Unang sulyap ko pa lamang sa kanya ay agad nang naakit ang puso ko sa taglay nitong kagandahan. Nakakabighani kasi ang mga ngiti nito habang sumasabay ang kanyang katawan sa mga saliw ng tugtugin ng gabing yon. Matangkad siya, ang kulay ng balat nito na mayahalin tulad ko sa kulay ng barakong kape, ang pinaka nangibabaw sa lahat. Buong gabi ay wala akong ibang ginawa kundi ang magnakaw ng tingin sa direksyon niya kasama ang mga kaibigan nito. Si Zuri ay bisita ng panganay na kapatid ng debutante. Maliban sa kanya ay may dalawa pa siyang kasamang foreigner. Dahil likas na sa akin ang makisalamuha sa mga tao, ay hindi ko na napigilan ang ipakilala ko ang sarili ko sa kanilang grupo. 27 years old lamang noon si Zuri nung una ko siyang nakilala. Pareho kami ng edad at first time lang daw nilang magbakasyon sa Pilipinas matapos silang imbitahan ng pinsang ko na nakilala nila noong nagpunta sila sa Thailand. Medyo mahiyain si Zuri, papadudot. Pero hindi ko makakalimutan ang gabing yon dahil first time lang na tumibok ang puso ko para sa isang estranghero, papadudot. Eric, halika na. Umuwi na rin tayo. Kanina pa kaya ako kating-kating umuwi. Saan ka ba galing? Naikot ko na tong buong lugar, di kita mahagilap. Kanina pa tapos yung party ah. Hinatid ko lang si Suri. Bumalik na sila sa hotel nila. Zuri? Sinong Zuri? Yung bisita ni Insan. Sayang, hindi mo sila nakilala. Ang ganda nun tol, foreigner. Kaya naman pala di kita mahanap eh. Babae na naman pala yung inatupag mo. Seryoso, kapag nakita mo siya, para ka nang nakakita ng anghel. Lahat naman ng babaeng nakikilala mo maganda sa mata mo. Parang wala ka ng standards eh. Lahat na lang maganda para sa'yo. Hindi, iba tong si Suri. Sobrang ganda niya tol. Ngayon lang ako humanga sa isang black beauty. Parang na-inlove na nga kagad ako eh. Black Beauty? Teka, ito bang bisita ni Insa na sinasabi mo? Yan yung mga foreigner? Oo nga. Kasasabi ko lang na foreigner eh. Hindi ka ba nakikinig? Yung Black American. Siya yung Zuri na sinasabi ko. Ah, nakita ko na sila nung nakaraan. Pinakilala sila sa akin ni Insan. Nung bagong dating lang sila dito. Talaga? Bakit hindi niya pinaalala sa akin? Ewan, di naman planado yung pagkikita namin eh. Nagpasundo kasi sila. Nasiraan sila ng sasakyan sa airport mismo kaya ako na yung tinawagan ni Insan. Siguro alam niyang nasa malapit lang yung trabaho ko. Ako nagatid sa kanila papunta sa hotel. Eh di nakita mo na si Zuri. Ano masasabi mo sa kanya? Maganda di ba? Maganda naman pero mas type ko yung kasama nilang puti. Yung mas bata. Mas malapit sa edad ko eh. Basta sa akin, kay Zuri ako. Sa kanya unang tumibok tong puso ko. Nasa kanya nga lang atensyon ko buong gabi. Ang OA nung unang tumibok ang puso ah. Totoo nga. Daig ko pang nagayumay. Kulang na lang dukutin ko tong puso ko para ibigay mismo sa kanya eh. Parang timang to. Oo na, gusto mo na siya, gets ko na. Nagiging OA ka na masyado eh. Baka mamaya niyan, ma-turn off sa'yo yung tao. Ganun pala talaga yung tinatawag na love at first sight, no? Nung magkasama kami kanina, lumilipad na kagad yung utak ko sa future naming dalawa eh. Ang tanong, single ba siya? Oo, single daw siya. Walang asawa, walang boyfriend, walang nanliligaw, walang sabit. O anong plano mo niyan? Babakuran mo na. Di ko nga alam eh. Nakalimutan ko nga kunin yung Facebook account niya. Minessage ko na si Insan pero hindi pa siya nagre-reply. Busy na siguro sila ngayon. Hanapin mo na lang. Oo nga, ganun na lang. Nga pala, nabanggit din sa akin ni Insan na nagsusulat yung mga yun ng kung ano sa internet. Vlog ata tawag dun. Nakwento nga sa akin yung vlog na yan. Balita ko pa, mahilig sila mag-travel na magkakaibigan. Ang kwento ni Insan,
Sa Thailand niya nakilala yung lalaking foreigner na nakasama nila. Boyfriend niya ata yun eh. Talaga? Oo, tapos yung babaeng sinasabi ko na type ko, kapatid yun ng boyfriend niya. Si Zuri naman kaibigan nila. Kaya naman pala sweet na sweet sila kanina eh. Boyfriend pala ni Insan yun. Ano sa tingin mo? Imbitahan kaya natin sila sa bahay. Ano naman gagawin nila dun? Eh di pakainin natin ang masasarap na pagkain Pinoy. Mag-inuman, ganun. Eh dapat inimbitahan mo na sila kanina nung magkakasama pa kayo. Ngayon ko lang naisip eh. Daan kaya tayo sa hotel nila? Wag na, sa susunod na lang. Inaantok na ako eh. Gusto ko nang umuwi. O sige, imi-message ko na lang si Insan. Pero parang malabo na pala mangyari yun. Kumpleto na yata itinerary nila eh. Bakit? Saan ba sila sunod na pupunta? Palawan yata. Hindi ko lang alam kung kailan. Gano'n ba sila katagal dito sa Pinas? Alam mo kuya, sumingit ka na lang sa schedule nila. O kaya sumama ka sa mga lakad nila. Total, close mo naman na yata sila eh. Kapag nakuha ko na yung Facebook ni Zuri, tatanungin ko yan. Maganda siguro ko ipasal ko sila no? Bago sila umuwi. Bahala ka. Gawin mo kung ano gusto mong gawin. Pwede ba umuwi na tayo? Pasara na talaga tong mga mata ko eh. O sige, tara na. Ikaw mag-drive ha? Hindi ka na ba lasing? Hindi naman ako nalasing kaya pwede ako mag-drive ngayon. Konti lang ininom ko kanina. Sinabayan ko lang sila. O sige, iuwi mo ako ng maayos ha. Basta ako sa biyahe pa lang pauwi, matutulog na ako. Pagkatapos ng debut party ng pinsan ko ay agad na lumipad papunta ng Coron, Palawan ng grupo nila Zuri. 3 araw sila nagstay doon bago nila naisipang bumalik sa Maynila. Noong time na yon ay kinukulit ko na ang pinsan ko para malaman ang Facebook account ni Zuri. Hindi ko alam kung bakit pero sobrang attracted talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Kinontak ko si Zuri sa Facebook matapos kong makuha ito sa pinsan ko. Saka ako nag-offer na ipasyal sila sa Maynila bago sila bumalik ng US at pumayag naman sila. Nagpunta kami sa Intramuros Rizal Park National Museum at kung saan-saan pa, Papa Dudut. Sa maikling panahon ay mabilis kaming nakabuo ni Zuri ng pagkakaibigan. Pagka-uwi ni Zuri sa sarili nilang niyang bansa ay nagpatuloy ang komunikasyon naming dalawa. Mula sa pagiging mahiyain noong una ay unti-unti kong nakuha ang loob nito hanggang sa nakapag-open na siya sa akin tungkol sa kanyang buhay. Immigrant sa mga magulang ni Zuri, 2 years old pa lamang siya noong lumipat sila sa Amerika para doon na permanenteng manirahan. May 2 siyang kapatid at dati siyang preschool teacher bago niya naisipang iwan ng propesyon na yon para maging full-time travel blogger. Matapos ang 5 buwan na komunikasyon namin, ay sinubukan kong ligawan si Zuri. Hindi ko inaasahan na sasagutin niya ako, Papa Dudut. Nagkaroon kami ng long distance relationship at matapos ang 1 taon, simula noong una kaming magkita ay muling bumalik sa Pilipinas si Zuri para bisitahin ako, Papa Dudut. Daming alikabok. Ilang taon na bang hindi napupunasan tong mga to? Kuya, lalabas ako. Pairam ng kotse. May papabili ka ba? Wala naman. Kunin mo na lang yung susi sa bag ko. Nandyan, nakapatong sa lamesa. Teka, totoo ba tong nakikita ko? Ano? Totoo nga, Lin. Yung ginagawa mo? Naglilinis ka? O bakit? Kumakasita ka para ngayon mo lang ako nakita naglinis ha. Oo, ngayon lang talaga. Anong nainom mo? Ba't bigla kang sinipag? Ipuin ko nga yan noo mo. May sakit ka ba? Uy! Ano ba ginagawa mo? Doon ka nga. Wala akong sakit. Eh bakit ka naglilinis? Ano, kabilugan ba ng buwan mamayang gabi? Nagkaroon ka na ba ng spiritual intervention kaya masipag ka na ngayon? Darating na sa linggo si Zuri. Nakakaya kung madatatnan niya itong bahay na madumi. Kaya nagje-general cleaning ako ngayon. Magbabakasyon ulit si Zuri? Oo, namiss siya daw ako eh. Naks! Sabihin mo magdala siya ng pasalubong ha. Kahit chocolate lang, masaya na ako. Si Raulo, maya ka naman. Alam na ba nila mama at papa? Hindi pa. Gusto ko silang isurprise. Mabuti naman na isipan mo siyang ipakilala. Tagal mo ring tinago yung relasyon niyo eh.
Hindi ko naman tinago. Hindi lang ako nagkukwento. Saka hindi rin naman nagtatanong sila mama at papa. Kaya hindi ko na rin sinabi. Pagdating ni Suri, magugulat na lang sila. Ayos! Kasama niya ba yung mga kaibigan niya? Sabihin mo sa kanya, magdala siya ng kaibigang single tapos pakilala niya sa akin. Wala siyang kasama. Solo lang siya ngayon. Ako lang naman yung dadayuhin nun eh. Sayang naman. Magtatagal ba siya rito? Mga 2-3 linggo siguro. Depende. Saan siya tutuloy? Dito sa atin? Oo. Inoffer ko na tong bahay since mag-isa lang naman siya. Masyadong magastos kapag nag-check-in pa siya sa hotel. May extra naman tayong kwarto rito eh. Saka maganda na yung para makabanding niya sila mama. Talagang seryoso ka na dyan sa Zuri na yan ha? Ito na talaga yung tol. Siya na talaga. Sandali lang. Kaya ba siya uuwi? Kasi magpapakasal na kayo? Si Raulo hindi pa. Mag-iisang taon pa lang kami. Kasal na kagad. Gusto lang talaga niya ako makita kasi syempre, nung last nakita namin, hindi pa kami. Gusto niya siguro makatikim ng ano mo. Ano? Ng pagmamahal mo. Alam mo na yun. Loko-loko ko talaga. Isi-celebrate lang namin yung anniversary namin bilang magkarelasyon. Sus, kunwari ka pa. Basta, ipakita mo sa kanya ang galing ng mga lalaking Pilipino ha. Yung tipong di na siya babalik sa bansa nila pagkatapos. Kung ano-ano pa pinagsasabi mo dyan. Umalis ka na nga. Ginugulo mo lang ako eh. Marami pa akong lilinisin dito. Sama mo na rin yung kwarto ko. Total, once in a blue moon ka lang naman maglinis eh. Ano ka? Sinuswerte? Linisin mo sarili mong kwarto. Akala ko ba general cleaning yan? Di ba pag general cleaning, buong bahay yun? Kasama mga kwarto? Sige, lilinisin ko kwarto mo. Bayaran mo kung 1,000. Ay, ako na lang pala maglilinis. Pero seryoso kuya. Congrats sa bago mong relasyon. Tagal mo ring naghanap ng maayos na babae para sa'yo eh. Sana sa pagkakataong to, tama na yung babaeng pinili ng puso mo. Salamat. Sana nga si Suri na talaga. O i-claim mo na yan. Hirap mo pa namang alagaan kapag sawi ka sa pag-ibig. Bumabagsak mundo mo kapag broken hearted ka eh. Hindi na ulit mangyayari yun. Sisiguraduhin ko si Suri na talaga ang makakasama ko habang buhay. Huwag mong siguruhin, gawin mo. O sige na, mauna na ako. Wala ka talaga ipabibili? Wala nga. Mag-ingat ka na lang. Okay sige, alis na ako ha. Papadudod, sobrang excited ko noon sa pagdating ni Zuri. Pinagandaan ko yon ng mahabang panahon dahil ipinangako ko sa kanya na pagbalik niya ng Pilipinas ay formal ko na siyang ipapakilala sa mga magulang ko bilang girlfriend. Pero ang sana'y masayang pagpapakilala na inaasahan ko ay nauwi sa isang malaking disappointment. Hindi nagustuhan ng mga magulang ko si Zuri bilang girlfriend ko. Ang dahilan nila kung bakit ayaw nila sa nobya ko ay ang kulay ng balat nito. Hindi daw ako bagay sa kanya. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan ang pagiging racist ng mga magulang ko, Papa Dudut. Sobrang nadismaya ako noong nalaman kong kulay ng balat ni Zuri lang ang dahilan kung bakit sila tutol sa relasyon namin. Nirason pa nila na gusto nila ng Pinoy na manugang kahit na ang totoo ay sobrang saya pa nila noong minsang nagkaroon ako ng girlfriend na Koreana. Hiyang-hiya ako noon sa inasal nila sa harap ni Zuri, Papa Dudut. Sa halip na mainit na pagtanggap ang ipakita nila dahil sa wakas ay nagkaroon na ulit ako ng bagong karelasyon. Matapos ang mahabang panahon ay mas malamig pa sa yelo ang naging turing nila kay Zuri. Papa Dudut, doon na po nagsimulang magkaroon ng lamat ang relasyon ko sa mga magulang ko. Kahit na ayaw nila kay Zuri ay pinaglaban ko ang pagmamahal ko para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod celebration noon ni Ayesha para sa kanyang 8th birthday bilang isang pamilya na kami na mahilig mag-travel ay sa Batanes po kami nagpunta. Matagal na yun sa bucket list ni Zuri na travel destination na gusto niyang puntahan. Ilang buwan naming pinag-ipunan ng bakasyon na yon pero hindi ko inaasahan na ang bakasyon na yon pala ang sisira sa masaya naming pamilya. Papadudot na lunod si Zuri sa huling araw namin sa Batanes.
Naiwan kami noon ni Ayesha sa hotel para mag-ayos ng gamit samantalang nagpaalam naman ang asawa ko na maliligo lamang sa dagat saglit bago kami tuluyang umalis. Nung napansin kong ilang oras na ang lumipas, Papa Dudut, ay nagulat ako sa mga kaganapang yon. Papa Dudut, hindi biro ang ginastos ni Suri para lamang makabalik sa Pilipinas. Alam kong mahal ang plane ticket nito kaya hindi ko hinayaang masayang ang pera at effort niya para lamang madalaw ako. Ayoko masira ang bakasyon niya dahil lamang sa pagiging judgmental ng mga magulang ko. Kaya ang ginawa ko na lamang ay nag-decide ako na i-check-in siya sa isang hotel. Pagkatapos noon ay pinasyal ko si Suri sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan sa Metro Manila. Nagpunta rin kami sa Tagaytay at doon namin in-enjoy ang isa't isa. Papa Dudut, mabilis na nagustuhan ni Suri ang Pilipinas. At kaya naman noong 3rd anniversary namin ay nag-decide siya na sa Pilipinas na lamang tumira. Umupa kaming dalawa ng sarili naming apartment at bumukod kami sa sarili kong pamilya. Naging maganda naman ang pagsasama namin ni Suri, Papa Dudut, maliban sa mga magulang ko na hindi pa rin tanggap ang relasyon namin. Ay wala na kaming ibang naging problema pa. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama bilang magkasintahan ay nagpasya na nga po kaming dalawa na magpakasal na, Papa Dudut. Kuya, nandito na ako. Ang tagal mo. Kanina pa ako nag-aantay dito. Anong balita kay Suri? On the way na raw sila. Sigurado ka ba? Oo, nakausap ko siya sa phone kanina lang. Kung bakit kasi ayaw pang sumabay sa akin kanina eh. Civil wedding lang naman ito mangyayari. Pagbigyan mo na yung bride mo. Pinaghandaan daw niya yung araw na to. Kasi gusto ka raw niya ma-surprise sa magiging itsura niya ngayon. Talaga ba? Oo. Siyempre, kahit na hindi to tradisyonal na kasal, kahit na civil wedding lang kayo, importante pa rin tong araw na to para sa inyong dalawa. Kaya huwag ka masyadong nagpapanik dyan. Masisira lang mood mo lalo. Baka kasi hindi sila makabol sa schedule. Hindi lang kami ang ikakasal ngayong araw. Kuya, ano ka ba? Araw mo to. Huwag mo sirain dahil lang sa pagiging aburido mo. Kasado na lahat. Huwag ka naman problema. Lalo na meron akong good news na dala para sa'yo. Good news? Anong good news yan? Kaya ako na-late ng konti kanina kasi may unexpected guests ka. Sino naman? Konti lang naman na inimbitahan namin ngayon ah. Sigurado ako matutuwa ka kapag nakita mo sila. Abangan mo na lang kung sino yung mga darating mamaya. Mas lalo lang ako magiging aburido niyan. Huwag mo na kasi akong pinapakaba. Kabado na nga ako eh. Sabihin mo na lang kung sino. Ano ba yan? Di wala nang thrill. Sabihin mo na kasi. Pupunta raw sina Mama at Papa sa kasal nyo ni Zuri. Talaga? Darating sila ngayon? Oo! Kaya ako na-late kasi tinulungan ko pa sina Mama at Papa na mag-ayos. On the way na sila. Pero akala ko ba hindi sila pabor na ikasal kami ni Zuri? Matagal na yun, kuya. Sabi ko naman sa'yo, matatanggap din nila si Zuri kapag nagtagal eh. Tsaka miss ka na nung mga yun. Simula nung umalis ka sa bahay, lagi sila nakikibalita sa akin tungkol sa'yo. Kaya nga nung nalaman nila na ikakasal ka na, nag-usap silang dalawa. Wala naman silang choice eh. Tsaka hindi ka na bata. Hindi na nila kontrolado buhay mo. Parte na ng buhay mo si Zuri. Kaya kung gusto ka nilang makasama ulit, dapat kasama na rin dun si Zuri. Para na kayong package deal eh. Hindi pwedeng mawala yung isa. Sigurado ako matutuwa nito si Zuri kapag nakita niya sila Mama at Papa mamaya. Salamat tol! Wala yun. Pamilya tayo eh. Meron man konting hindi pagkakaintindihan pero sa huli, tayo rin naman na magsusuportahan. Ay, ito na talaga yun. Ikakasal na ako tol! Congrats kuya! Masaya ako para sa'yo. So, kumusta naman ang feeling? Maliban sa pagkaparaning, ano pang nararamdaman mo ngayon? Halo-halo na eh. Masaya, kinakabahan, nostalgic. Kasi parang kailan lang nung ipinapanalangin ko tong araw na to. Tapos heto na ngayon mismo. Mangyayari na yung matagal kong dalangin. Pero higit sa lahat, excited ako sa magiging bagong buhay namin ni Zuri. Sana magkaanak kayo agad para magkaroon na ako ng pamangkin. Agad ba ka mo? Nagawa na ng paraan yan. Teka, wag mo buntis ba si Zuri ngayon? Oo,
Nadali mo. Buntis nga si Suri ngayon. Magiging tito ka na. Talaga? Ang bilis naman natupad ng hiling ko. May hipag na ako tapos magkakaroon pa ako ng pamangkin agad-agad. Nice! Kaya naman pala excited ka eh. Pero sikreto na lang muna natin yun ha. Saka na lang natin sabihin yun sa publiko kapag ready na si Suri. Sa publiko? Feeling artista ah. Sige, huwag kang mag-alala. Ligtas ang sikreto nyo sa akin. Salamat. Tara na sa loob. Doon na lang tayo maghintay. Papa Dudut, hindi agad-agad pero unti-unti ring naging open ang mga magulang ko kay Zuri. Mabuti na lamang at never nagtanim ng sama ng loob ang asawa ko kina mama at papa. Matapos nilang malaman na nagdadalang tao si Zuri ay sila na mismo ang nag-alaga sa kanya. Maya't maya ang pagdalaw nila noon sa apartment namin, lalo na si mama, para dalhan kami ng pagkaing niluto niya. Marami din siyang ibinigay na advice kay Zuri para mapangalagaan ito ang katawan niya habang nagbubuntis. Papadudo 2 years na noong naninirahan si Zuri sa Pilipinas, pero patuloy pa rin ang culture shock niya na nararamdaman sa bansa natin. Nagulat siya na marami palang pinapaniwala ang pamahiin ng mga Pinoy kapag buntis. Pinagbawalan kasi siya ni mama noon na manood ng mga horror na palabas, lalo na mga zombie movies, para hindi raw magmukhang pangit ang anak namin. Bawal din siyang umistambay sa tabi ng pinto dahil may hirapan daw siyang mag-labor. Kailangan daw niyang makinig ng classical music para maging matalino ang bata. Pinagtawanan lang namin ni Zuri ang mga pamahiin na yon, pero bilang respeto na rin ni Zuri sa mama ko ay sinunod pa rin niya ang mga ito. Matapos nga ang 9 na buwan ay nanganak na rin po si Zuri at pinangalanan namin siyang Ayesha. Noong araw na naging ama ko, ay isang sinumpaang pangako ang ginawa ko sa sarili ko, Papa Dudut. Nangako ako na hanggang sa huling hininga ko ay aalagaan, babantayan at sosuportahan ko ang mag-ina ko. Yun nga po ang ginawa ko sa mga sumunod na taon. Ginawa namin ni Zuri ang lahat para magkaroon kami ng masaya at malusog na pamilya. Saglit lang, nandyan na! Oh, Eric! Anong meron? Napadalaw ka? Galing ako sa mall, may binili akong laruan para kay Ayesha. Dinaan ko na rito kasi baka di ako maka-attend sa birthday niya sa Macalaw eh. O eto. Salamat, nagabala ka pa. Halika, pumasok ka muna. Kumain ka na ba? Oo, katatapos lang. Ang kalat naman ng bahay niyo. Saan ako pwede maupo nito? Usog mo na lang yung mga libro dyan. Biglang nakaisip si Zuri na palitan tong ayos ng sala eh. Ewan ko ba ron? Baba ko na muna tong mga libro ah. Yan, lagay ko rito. Nasaan nga pala yung pamangkin ko? Sayang, hindi mo na naabutan. Nandun na sa kwarto. Mahimbing na ang tulog. Kakatulog nga lang eh. Aga naman matulog nun. Nung oras pa lang ah. Napagod sa kakalaro eh. Hindi na nga nakapagapunan. Eh si Zuri nasaan? Naliligo. Napagod din yata sa pag-ayos ng gamit kaya ayun. Ipinagpabukas na lang yung sinimulan niya. Ano palang meron? Bakit hindi ka makakapunta sa birthday ni Ayesha? May lakad kami ng girlfriend ko eh. Out of town kami. Hindi ba pwedeng i-reschedule na lang yan? Panigurado hanapin ka ni Ayesha sa birthday niya. Di pwede kuya eh. Importante tong pupuntahan namin. Mas importante kaysa sa pamangkin mo? Ay, sandali lang ah. Saan ko ba nailagay yun? Ang alin? Yung ano. Ayun. O eto. Salo. Uy, ano to? Invitation yan para sa inyong tatlo ni Zuri. Invitation para saan? Basahin mo kasi. Hawak-hawak mo na nga eh. We cordially invite you to… Sandali lang. Ikakasal ka na? Oo kuya. Next month na. Talaga? 3 years pala kayo na syota mo ah. O ano naman masama ron? Kung nagmamahalan naman kami, ba't pa namin patatagalin? Kung sa bagay nga naman, congrats! Yung lakad namin ng girlfriend ko sa Macalawa, fitting ng wedding gown niya yun, kaya di pwedeng i-resched.
Alis din kasi yung tatahi. Pagkatapos naman ng fitting, uuwi kami sa pamilya niya. Mamimigay ng imbitasyon. Kaya naman pala napaaga na yung pabigay mo ng regalo kay Ayesha eh. Naks, mukhang ako naman na magkakaroon ng pamangkin ah. May laman na ba? Wala pa, matagal pa yan. Huwag ka masyadong atat. Ikaw dapat tinatanong ko niyan eh. Kailan ba masusundan si Ayesha? Mukhang malabo na mangyari yan. Ha? Bakit naman? Isa lang ata ang plano ni Zuri na anak eh. Ayaw niya daw ng marami kasi mahirap daw buhayin. Sa bagay, mas madaling mag-alaga ng isang bata lang. Parang ganun din yata yung girlfriend ko eh. Maliit na pamilya lang yung gusto. So kuya, maiba ako. Anong may papayo mo sa akin ngayon bilang magkakaroon na rin ako ng pamilya? Meron bang mga dapat tsaka hindi dapat na gawin? Ba't kailangan mo pang tanungin yan? Hindi ba dapat? Prepared ka na sa mga ganyang bagay? Bago ka ikasal, dapat alam mo na yung mga dapat gawin. Siyempre, ikaw yung may experience na eh. Maganda rin na bigyan mo ako ng advice para sa mga bagay na hindi ko pa alam. Kanya-kanyang buhay naman yan eh. Iba ka, iba rin ako. Iba ang girlfriend mo, iba rin si Zuri. Basta ang may papayo ko lang sa'yo, mahalin mo magiging asawa mo. Mahalin mo siya at igalang katulad ng pagmamahal at paggalang na ginagawa mo sa sarili mo. Kapag nag-isang dibdib na kayo, hindi na lang sarili mong iisipin mo. Iisipin mo na rin ang kapakanan ng asawa mo, mga pangangailangan niya, kagustuhan, problema, pangarap, at kung ano-ano pa. Ganyan ba kayo ni Zuri? Oo! Maganda ang komunikasyon namin mag-asawa. Kaya masaya kaming dalawa. Magbigayan lang kayo. Kung may hindi man pagkakaintindihan, solusyonan nyo na maayos. Kung maaari, iwasan nyo magkatampuhan. Itatanim ko yung payo mo sa puso ko, kuya. Salamat ah. Walang anuman, tol. Papadudot, hindi na nga po nasundan pa si Ayesha. Ayon kay Zuri ay kontento na siyang magkaroon ng isang anak. Ayaw daw kasi niyang magkaroon ng maraming anak dahil karaniwang yon ang nagiging sanhi ng paghihirap ng mga tao. Sa mga bansang napuntahan niya ay lagi siyang nakakakita ng mga batang walang maayos na buhay. Walang magulang, walang bahay na masisilungan. Ayaw na raw niyang makadagdag sa overpopulation na pinagdadaanan ng mundo. Agree din naman ako sa kagustuhan ni Zuri, Papa Dudut. Mas maaalagaan niya, Papa Dudut, at mabibigyan nito ng magandang buhay ang magiging anak namin dahil makakapag-focus kami. Mabilis nga po na dumaan ang 3 pang taon. Ang dating baby namin ni Ayesha ay mabilis na naging makulit na 6 years old. Natatandaan ko pa nga na binantayan siya ng mama niya sa unang linggo ng klase nila dahil first time niyang mawalay sa nanay niya. Papadudot, mahirap ang naging buhay ni Ayesha sa eskwelahan nila dahil sa kulay ng balat niya. Siyang naging tampulan ng tukso ng mga kaklase niya. Siya kasi ang laging stand out dahil sa kakaibang features nito. Marami kasi siyang namana mula sa kanyang ina katulad na lamang na magandang balat nito at makapal at kulot na buhok. Dumating nga noon sa puntong ikinahiya niya ang sarili niya dahil sa pagiging racist ng mga kaklase niya. Ganon pa man, Papadudot, ay ginawa namin ni Zuri ang lahat para maibsan ang nararamdaman ng anak namin. Ipinaramdam namin sa kanya na lagi kaming nariyan para samahan siya sa kalungkutan, Papadudot. Hindi rin kami nagkulang sa pagpapaalala sa kanya na walang mali sa kanya. Ang mali ay ang pagiging ignorante ng mga tao sa paligid niya. Naging matatag ang pamilya namin sa mga sumunod pang taon ng buhay naming pamilya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Celebration noon ni Ayesha para sa kanyang 8th birthday bilang isang kaming pamilya na mahilig mag-travel ay sa Batanes nga po kami nagpunta. Matagal na yon sa bucket list ni Zuri na travel destination na gusto niyang puntahan. Ilang buwan naming pinag-ipunan ang bakasyon na yon pero hindi ko inaasahan na ang bakasyon na yon pala ang sisira sa masaya naming pamilya. Papadudot, nalunod si Zuri sa huling araw namin sa Batanes.
Naiwan kami noon ni Ayesha sa hotel para mag-ayos ng gamit, samantalang nagpaalam naman ang asawa ko na maniligo lamang sa dagat saglit bago kami tuluyang umalis. Noong napansin kong ilang araw na ang lumipas at hindi pa bumabalik si Suri ay nagpunta ako sa dagat para hanapin siya. Isang kaguluhan ang napansin ko sa tabing dagat. Osyoso ako sa mga tao at nalaman kong isang babae raw ang nalunod. Noong narinig ko ang description nila sa babae, biglang nanlamig ang katawan ko, Papa Dudut. Sinubukan kong tawagan ang cellphone ni Suri pero naiwan pala ito sa hotel. Kabado ay pinuntahan ko ang ospital kung saan ay tinakbo ang babaeng nalunod at doon ko nga po nakumpirma na si Suri ang babaeng tinutukoy nila. Papa Dudut, pumunta kaming Batanes ng buo pero umuwi kaming kulang na ng isa. Nalagasan ang pamilya namin. Napakalaki ng puwang na iniwan ni Suri sa buhay namin ni Ayesha. Pakiramdam ko ay sa Batanes na natapos ang masayang buhay namin. Pagkatapos noon ay naging blurry na ang mga alaala ko sa mga sumunod na taon. Napabayaan ko na ang anak ko pati na rin ang trabaho ko. Noong nakita ni Eric ang estado ko ay hinikayat niya akong kinamama na muna kami tumira ni Ayesha para may magbantay sa bata. Tinulungan ako ng pamilya ko para makatayong muli sa sarili kong paa at malaki ang pasasalamat ko na hindi nila kami pinabayaan sa mga nagdaang taon, Papa Dudut. Pwede pong ako na lang ang mag-light ng candle ni Mama? O sige, mag-ingat ka sa apoy ha, para hindi ka mapaso. Opo. Yan, may candle na si Mama. Pa, bakit po kailangan natin ng kandila kapag nagpupunta tayo dito sa sementeryo? Ang sabi nila, kailangan natin magsindi ng kandila para magkaroon ng ilaw yung spirit ng mama mo. Bakit po? Madilim po ba sa heaven? Hindi naman, pero kapag nagsindi tayo ng kandila, nakikita yun ng mama mo sa heaven. Ibig sabihin, naaalala natin siya. Kailangan pala araw-araw ako mag-light ng candle para makita ni Mama na namimiss ko na siya. Alam mo, hindi mo na kailangan ng kandila para lang maipaalam mo sa mama mo na miss mo siya kasi araw-araw naman niyang nare-receive yung prayers mo para sa kanya. Talaga po? Oo naman. Lagi kanyang pinapanood mula sa heaven, kaya dapat lagi kang good girl. Ikaw po, Papa, miss mo na rin ba si Mama? Siyempre naman. Kahit ilang taon na lumipas, palagi ko pa rin siyang namimiss. Walang araw na hindi siya pumapasok sa isipan ko. Siya na ang buhay ko eh. Kaya nung nawala siya, malaking parte rin ng buhay ko ang nawala. Ano po yung namimiss mo kay Mama? Marami. Yung luto niya na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makabisa ang pangalan. Sobrang miss ko na yun. Ano pong luto yun? Hindi ko alam kung naaalala mo pa. Pero lagi siya nagluluto nun ng karne ng baka, nakakaiba yung sabaw. Sayang, hindi man lang niya naituro sa akin yung recipe nun. Favorite daw yun ng mama mo nung bata pa lang siya. Lagi daw yung niluluto ng mama niya. Sa pagkakaalala ko, sikat yun sa bansang pinanggalingan niya eh. Saan po bang bansa galing si Mama? Sa Amerika na siya lumaki pero ipinanganak siya sa Namibia. Doon yun sa South Africa. Kaya minsan kakaiba yung luto ng mama mo. Kasi pinaghahalo niya yung kultura nila sa kultura nating mga Pilipino. Sayang wala na po akong maalala sa mga niluluto ni Mama dati eh. Hayaan mo, susubukan ko mag-research para matikman ulit natin yung mga luto niya. Sige po. O ikaw naman, anong namimiss mo sa mama mo? Miss ko na po yung pagbe-braid niya sa buhok ko. Simula nung nawala siya, hindi na po ako nakakapag-braid eh. Pasensya ka na ha. Hindi talaga ako marunong mag-ayos ng buhok eh. Sinubukan ko naman noon pero hindi ko talaga masundan. Oo nga po, nung binraid niyo ako, ang sakit po sa buhok. Tinutokso ko pa ba doon sa school niyo dahil sa buhok mo? Minsan po, pinaglalaroan nila yung buhok ko pero hinahayaan ko na lang po sila. Bakit naman?
Kapag inaasar ka ng mga classmate mo, dapat sabihin mo sa teacher mo. Ang sabi po sa akin ni Mama, kapag daw po tinutukso ako ng mga tao, wag ko raw po silang pansinin. Bakit daw? Basta, isipin ko lang daw po na maganda ko. Ano man daw po yung sabihin nila tungkol sa akin, nasasabi lang po daw nila yon kasi kakaiba po ako. Special daw po ako. Tama nga naman. Pero alam mo anak, maganda ka kahit ano pang sabihin nila sa'yo. Namana mo yung ganda ng mama mo eh. Pareho kayo ng ngiti. Yan din po ang sabi sa akin ni Tito Eric. O sige na, mag-pray na tayo para kay mama mo para makauwi na tayo. Sige po. Ang sabi nila ay may 5 stages daw, Papa Dudut, ang pagdadaanan ng isang taong nawalan. Sa 5 yon, ang ika-4 na stage ang pinakamahirap, ang tinatawag nilang depresyon. Noong mga panahon na yon ay gusto ko na lamang matulog buong araw. Doon lang kasi nawawala ang sakit na nararamdaman ko. Tuwing natutulog ako ay saglit akong nakakalimot. Para kong zombie noon na paikot-ikot lang at tila wala nang patutunguhan. Pero kalaunan ay napagtanto ko na buhay pa ako at buhay pa ang anak ko. May trabaho pa akong kailangang gampanan at yon ay ang maging magulang sa anak namin ni Zuri. Kailangan ako ng anak ko at yun na nga ang ginawa ko. Pinilit kong bumangon para kay Ayesha. Upang mapaghilom ang sugat na dulot ng pagkawala ni Zuri ay sinubukan namin ni Ayesha na gawin ang mga bagay na dati na namin ginagawa kasama ang mama niya katulad na lamang ng pagta-travel. Hindi man katulad ng dati ang sayang nararamdaman namin dahil kulang na kami ay nagtulungan kami ng anak ko na makabangon. Papadudot ginawa ko ang laging ginagawa ni Zuri kay Ayesha noon katulad na lamang ng pagluluto ng paborito nitong breakfast. Pati na rin ang pagsama sa panonood ng animated movies na siyang bonding nilang mag-ina. Pero sa lahat ng ginagawa ni Zuri para kay Ayesha dati, isang bagay ang hirap akong gawin at yon ay ang pag-aayos ng buhok nito para gawing braid. Kaya naman naking gulat ko papadudot. Noong isang araw ay bigla na lamang umuwi si Ayesha mula sa school nila na naka-braids na siya. Papa, nandito na po kami ni Tito Eric. Oh, ang aga niyo namang umuwi. Akala ko ba doon ka kina lola mo matutulog kasi Sabado bukas? Umuwi na po kami kasi may sakit po si Lola. May sakit? Eric, ano nangyari kay mama? May sipon. Pinauwi na lang siya kasi baka raw mahawa siya. Sakto, exams nila next week, di ba? Para daw di maabala. Akala ko naman kung ano na. Pa, dun po muna ako sa kwarto ha. Kukunin ko lang po yung pencil ko kasi may sketchpad na binili para sa akin si Lola. O sige. Bye, Tito Eric! Bye-bye! Sandali. Parang may kakaiba ngayon sa anak ko ah. Ano naman yun? Tama ba yung nakita ko? Naka-braid yung buhok ni Ayesha? Oo nga no. Ngayon ko lang din napansin. Sino nag-braid sa kanya? Ikaw? Hindi ako. Malay ko ba sa pagbe-braid? Di naman ako marunong mag-ayos ng buhok. Si mama kaya? Di nga siya malapitan ni mama kanina kasi nga may sipon. Ayaw niya mahawa si Ayesha. Alam nga naman si Papa. Di nga marunong maglagay ng gel sa buhok yun eh. Braids pa kaya. Hindi naman siya naka-braid kaninang umaga. Nung sinundo ko siya kanina galing sa school nila, parang naka-braid na yata yung buhok niya eh. Di ko lang sigurado. Di ko na maalala eh. Sino nag-ayos ng buhok niya? Aba malay ko. Itanong mo kaya sa kanya. Sandali, tawagin ko nga rito. Ayesha! Ayesha! Po? Halika muna dito saglit anak. May tatanong lang si Papa. Wait lang po! Nandyan na po! Bakit po, Papa? Ano po yung tatanong nyo? Sinong nag-ayos ng buhok mo? Napansin nyo rin? Ang ganda po, no? Katulad po ng ginagawa nun sa akin ni Mama. Oo, maganda nga pero sino nag-braid sa'yo? Yung babae po sa may school namin.
Babae? Sinong babae? Yung nagbabantay po sa may gate. Yung guard? Babae ba yung guard nila doon? Hindi. Lalaki yung gwardiya doon kanina eh. Marami po kaming guard sa school. Yung guard po na nag-ayos sa buhok ko, siya po yung umiikot sa school namin. Babae o lalaki? Babae po siya. Ah, nagpa-braid ka sa kanya? Hindi po. Siya po mismo nagsabi kung pwede raw po niyang i-braid tong buhok ko. Talaga? Ang bait naman niya. Opo, nag-promise din po siya sa akin na kapag kailangan ko pong magpaayos ng buhok, sabihin ko lang daw po sa kanya. Ang galing naman. Mabuti pa yun, marunong mag-braid ng buhok. Pa, balik na po ako sa kwarto ko ha. Magdodrawing pa po ako eh. Oh, sige. Mukhang nakahanap ka na sa wakas ng taga-braid ng buhok ng anak mo ah. Curious ako kung paano niya nagawa yun. Mahirap ayusin yung buhok ni Ayesha eh. Kasi pareha sila ng mama niya na afro yung buhok. Makapal yun saka mahirap suklayin. Ayaw mo nun? Wala ka ng problema? Tsaka hindi mo nakakailanganin gumastos sa salon para lang ipaayos yung buhok ng anak mo. Pero ayoko rin namang makaabala doon sa tao. Oh, sakto! Kasi next week, pinapatawag yung parents sa school nila Ayesha. Chance mo na yun para kilalanin yung tao kung sakali. Next week? Bakit? Anong meron? Ewan ko. Basta sabi ng teacher niya sa akin, may PTA meeting daw. Ikaw na lang pumunta. O sige, magpapaalam na lang ako sa trabaho ng maaga. Nice. O paano kuya? Mauna na ako ah. May lakad pa ako eh. Sige, salamat. Mag-iingat ka. Papadudot noong nagkaroon ng parent-teacher meeting sa school nila Ayesha ay nabigyan ako ng chance na makilala ko ang tinutukoy ng anak ko na babaeng nag-braid ng kanyang buhok. Walang iba kundi ang lady guard ng kanilang eskwelahan. Nakakwentuhan ko siya bago umuwi papadudot at ayon sa lady guard na ang pangalan ay Genevieve. Nakita raw niyang pinaglalaroan ng mga kaklase ni Ayesha ang buhok nito. Sinaway niya ang mga bata at sinamahan niya ang anak ko habang naghihintay ng kanyang sundo. Doon ay naibahagi ni Ayesha na dati nakabraid ang mga buhok niya pero simula noong namatay ang mama niya ay napabayaan na ang buhok nito. Nag-offer si Genevieve papadudot na i-braid ang buhok ni Ayesha. Bago raw naging lady guard si Genevieve ay nagkaroon siya ng 1 taon na experience sa isang beauty salon. Kaya naman madali lang niyang naayos ang buhok ng anak ko nang walang kahirap-hirap. Pinasalamatan ko si Genevieve sa kabutihang ginawa niya. Nag-offer din siya na turuan ako kung papaano ayusin ang buhok ni Ayesha at dahil matagal ko nang gustong matutunan yon ay nagpaturo ako kay Genevieve. Doon na po nagsimula ang koneksyon namin ni Genevieve papadudot. Naging friends kami sa social media at di naglaon ay naging close kaming dalawa. Taon na nga ang lumipas bago ako nakaramdam ng pagtingin sa kanya hanggang sa pinagbigyan ko ulit ang puso kong magmahal. Pumasok kami sa isang relasyon at di nagtagal ay si Genevieve na ang tumayong pangalawang ina ni Ayesha. Isang bagong pamilya ang binuo ko. Dala mga ala-ala at aral na natutunan ko sa pamamagitan ng dati kong asawa na si Zuri. Ngayon ay nananatiling matatag ang pamilya namin. Sa katunayan ay may kapatid na po si Ayesha ngayon at magdadalawang taon gulang na po siya. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat ko sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ng Barangay LS 97.1 sa akin para ibahagi ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pag-asa. Dito po sa Barangay Love Stories. Ang iyong kapuso at kabarangay, Remad. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1